So, hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Kung nakikita nyo ba ako? Yan. Ewan ko kung nakita nyo ba ako. Back again in the video guys. So, ito pag-uusapan natin kung paano bumenta o magbenta ng ating manok. So, marami naman dyan nagsisimula and sa pagbebenta kasi ng manok is wala tayong problema doon. Kasi una sa lahat, may kita naman dito kung mag-focus ka naman, kung hindi, nasa inyo na yan, So ito, pag-uusapan po natin ang 8 na step, 8 na step sa pagbebenta ng manok. So hindi lang manok, pwede din baboy, pwede din iba, kumbaga yung mga binebenta yung mga gamit, So syempre importante 'yon, na alam nyo din. And pag nag-i-start ka, napaka-importante na may alam ka din, Kasi una sa lahat, pag wala kang alam sa pagbebenta, hindi mataas yung pasensya mo, hindi ka magkakasil, So, hindi ka magkakabenta, pag wala kang maayos na communication doon sa buyers mo, then wala kang magiging buyers. Okay? So, ang una dyan, so syempre, number 1 is gumawa ka ng business account. So, ano ba yung business account? So, gumawa ka ng another Facebook account, kung ayaw nyo naman ng personal account yung gagamitin nyo, so, pwede yung business account. Kasi anytime, pag titigil ka na sa business mo, pwede mo nang i-delete yung business account mo, o may gagamitan ka, through social media influence, kumbaga, ganon, para nasa ganon ay iwas din sa pag-trace ng mga hack sa iyo. Kasi una sa lahat, kung gagawa ka ng business, din gagawa ka ng mga social media platforms, then masisip yung main account mo. So, importante yan na gumawa ka ng business account. Pangalawa, so syempre guys, pag gumawa ka ng business account, so syempre mag-post ka, So, mag-post ka ng mga anong ibebenta mo, Ano yung mga binebenta mo dyan sa bahay, For example, manok, Manok, baboy, kambing. So, importante yung mag-post ka. So, ganyan. So, ayusin nyo din ang pag-post. Para nasa ganon, yung mga engagement mo, yung mga tumitingin sa post mo is maiinggan nyo sila. Pangatlo, so, kapal lang mukha. So, maraming nagbibenta, din mahihain guys, hindi masyadong nagre-reply dun sa mga mga binibenta nila. Ako nga meron akong bibilhin sa kanila, then sila hindi masyadong nagre-respond. Ewan ko kung bakit ganun yung respond nila, Merong mga taong ganun. So syempre, importante doon, approachable ka. Kumbaga, magiging updated ka palagi sa kanila. Para na sa ganun, yung mga buyers, hindi yan mawalan ng gana. Kahit maraming tanong yan, hindi nagbibili yan, babalik yan sa'yo kasi bibili yan, sadyang hindi pa talaga sila ready. And importante yun na magiging approachable ka. Huwag kang masungit, huwag kang arrogante kasi hindi ka asenso sa ganung bagay. Pangapat, dapat maging positive ka. So, positive is very important doon sa ating buyer. So, positive ka lang, Bahala na kung i-insultuhin ka yan, huwag mo na lang replyan yan, Huwag ka na makipag-away doon sa mga tao, baka ipopost ka niya na, hoy, ito, scammer ito, gagawan-gawan ka ng storya. O so, siyempre, ikaw yung lugi doon. Ang importante, huwag ka makipag-away. Panglima, magbigay ka ng, siyempre. Pero minsan, hindi. So, ito, panglima is magbigay ka ng discount. So, kung tight budget siya, o yan lang yung pera niya, so siyempre, minsan, bibigay tayo ng discount, bibigay tayo ng kumbaga free, For example, ito, sisiyo. Bumili siya ng 10 sisiyo, day old chicks. Then, so syempre, bigyan mo ng 1 free na chicks. So, ganun lang, Kumbaga, may free talaga or may discount. Para na sa ganon, yung mga buyers mo, magbalik-balik sila sa'yo, Kumbaga, gaganahan yan bibili sa'yo. Kasi una sa lahat, makakamura sila. Hindi naman makakamura like malulugi ka. Kumbaga, makaka-discount sila ng kaunti sa'yo. Okay? So, pang-anim, huwag kang magbenta ng manok na hindi quality. Kumbaga, nagbibenta ka ng manok, maraming nagbibenta dyan or nakikipag-swap or kahit sino ba yan, or kahit anong products ba yan, pinapalit nila doon sa mga walang hindi na magagamit or for example, itong manok, na hindi quality.
So sisiyo, nagbebenta ka ng sisiyo, pero yung sisiyo na binenta mo is may diferensya, no? Kumbaga. So pangit 'yon, no? Mari-review nila doon, sasabihin nila doon sa ibang tao na, "Uy, wag kang bumili diyan. Pangit yung sisiyo mo. Pangit yung manok niya. Pangit yung ano diyan. Wag kang bibili diyan." No? So magrereklamo 'yan, no? Pero hindi yan magrereklamo sa iyo, magrereklamo 'yan sa ibang tao. So hindi ka nila i-recommend. So magbenta ka ng manok, baboy, or something, kahit anong bibenta mo, i-recommend ka talaga nila pag once na nagustuhan nila yung benta mo. Pang-pito, huwag kang makipag-deal sa barat na buyer. So, marami talaga dyan guys, hindi talaga maiwasan yan, and supposedly, no, hindi talaga ako nagkikipag-deal sa mga ganon, no, yung mga barat, no, kasi una sa lahat, tayo yung nag-alaga, tayo yung nagpalaki doon. At the same time, tayo yung nagdedesisyon doon. Kasi sa atin yun eh, no? Hindi sa kanila yun. Dapat tayo yung may desisyon doon, no? Kung hindi sila bibili, guys, kung walang bibili sa iyo dahil mahal yung binebenta mo, for example, itong baboy, mahal. So hindi bumenta dahil nalugi ka, wala ka ng choice, bibilhin doon sa barat, huwag mo talaga ibenta. Kumbaga, maghanap ka ng solusyon doon, no? Ano yung mga alternatives para na sa ganon, hindi ka malugi sa negosyo. No, maraming dahilan 'yon, maraming pamaraan 'yon, no? Mag-research ka lang doon sa YouTube. Pero tuturo ko din 'yan sa inyong mga ideas na 'yon. Kumbaga, na-idea ko din 'yon. And so syempre, based din ito sa ni-research ko o nakita ko, no? So, ako, may experience din ako, no? So, hindi problema 'yon. So, balik tayo sa mga barat na buyer. Wag kayo na makikipag-negotiate doon sa mga ganung tao. Kasi una sa lahat, kayo yung malulugi doon, no? Kadalasan kasi sa mga barat na buyer is yung mga buyer doon sa baboy, no? Barat pa nga, nag-ano pa sila, doon sa English, nag-cheat, no? Kumbaga yung, meron ako nakita doon sa Facebook na inaalsan nila yung timbangan sa weight ng baboy. So, barat pa nga, nag-ano pa, no, nagluloko pa. So, mga ganung tao, huwag nyo talagang pansinin yun, no. Huwag nyo yun. Maghanap kayo ng mga ideas. Maraming ideas guys, maraming alternatives. Dapat solusyonan nyo yun, okay? So, pangwalo at panghuli, ugaliin ang magandang asal. Kung babaratin ka ng buyer, huwag mo na lang pagalitan yun or huwag mo nang awayin yun. Huwag ka nang makipag-away. Mind your own business, no? Kumbaga marami talagang taong masusungit, maraming mga tao na mainitin ang ulo. So, hayaan nyo na lang yun, no? Isipin na lang yung career mo dun sa negosyo mo. Maging positive ka sa lahat ng bagay. Kahit anong negosyo yan, maging positive ka. Kasi una sa lahat, hindi ka magiging successful pag ganun, no? Kumbaga maliit lang yung temper mo pagdating sa ibang tao. So, hayaan nyo lang sila, maging positive ka lang, focus ka lang sa ginagawa mo. At the same time, magiging successful ka, no? So, ganun lang. Hindi mahirap yon. So, pag merong mga nanginsulto o merong nanginsulto sa'yo, iniinsulto ka, huwag mo nang pansinin yun. Ang importante, ikaw, no? Kung ano yung binibenta mo. Walang problema dun. As long as hindi ka nagluloko, no? Hindi ka nandaya sa negosyo mo. So, goods yon. So, andito na tayo. So, itong walong mga sagot dito sa ating vlog is nasagot ko na, and maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa muli. So ngayong taon na to, this 2025, marami tayong i-upload na vlog papatungkol po sa mga businesses at maraming kaalaman dito sa ating pagmamano. So maraming salamat po sa inyo hanggang sa muli. Peace. Bam! Out!